Simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. No, no, no. Dear Lord, we thank you that you teach us to communicate clearly, to liberate ourselves from confusion and from needless enslavement. Kayo, Panginoon, ang siyang tunay. Kayo ang totoo, kayo ang liwanag. At ngayon, Panginoon, patuloy niyo po kaming akayin tungo sa mga katotohanan na may kabuluhan sa aming pang-araw-araw na buhay. Be our speaker, our teacher, our liberator. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. No, no, no. Gaano karami sa atin ang may lakas ng loob na magsabi ng no when we really mean no. Dahil hindi makayang mag-no, maraming tao ang tumatanggap o gumagawa ng ayaw. Hindi natatanggap o hindi nagagawa ang gusto, nakokontrol ng kagustuhan ng iba, hindi malaya. Naisipan niyo na bang regaluhan ang mahal niyo sa buhay ng karapatang mag-no kahit sa inyo? Jesus sets free. John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. The original context of this verse is of course about something else, but the universal truth behind it is the same. That Jesus wants us free, even from having to say yes when we actually want to say no. As the ideal, as an example, as a teaching, Jesus says no. Matthew 27:34, they were offered Jesus wine to drink. They offered him wine to drink, mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. Yung mga kinocrucify, para bangagin sila at lasingin, sila ay pinaiinom ng abdo na may kasamang katas ng abdo at may kasamang alak para sila mawala sa sarili at huwag na silang magpumiglas sa kanilang paghihirap at sila ay halos makatulog para matanggap nila ang kanilang kamatayan ng mapayapang ba. But Jesus says no to the painkiller. It was meant to be an act of kindness. But Jesus did not take it because he wanted to feel and to experience the full pain of death so that he can spare us from all other pains in our life. Ayaw niyang mabangag. Ayaw niyang ma-desensitize. And what lesson can we learn from Jesus there? Say no to what desensitizes and to what dehumanizes you. Ano man na pampakapal ng mukha, pampatapag ng sikmura, pangtanggal ng hiya, pampamanhid ng budhi, dapat nating tanggihan. Kung tayo ay sinasanay, kinokondisyon na huwag nang mahiya, huwag nang magilty, sa dapat ikahiya at dapat ikagilty, huwag nating tanggapin ang ganung uri ng kaisipan. Jesus refused that drink that would have desensitized him from what should have been felt by him in its full force. Mark 9:30, pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan. So Jesus was a public figure, but he was not always publicizing his whereabouts. Jesus says no to public curiosity. So we say no to needless invasion of our privacy. Hindi ko mababait ka, mananampalataya ka, wala ka ng private time and private space. Say no to needless invasion of your privacy ng kahit na sino. Ikaw ay private person, isinilang kang nag-iisa, kahit kami kakambal, hindi pa rin kayo sabay na iniluwal. So meron ka dapat private space and time, even from people who are closest to you. Hindi marapat na isuko ang ating privacy dahil ang close tayo sa isang tao. Meron tayo dapat na ganun. Even Jesus kept his own privacy. Say no to invasive inquisition, to invasive questions and interviews, mga abusong curiosity ng mga tao. You can say no. May nagtatanong, huy, bigay mo naman sa akin ang telephone number ni Kumare. So, I am not at liberty to give that because it is not my number. Kung minsan sa pagiging mahihain natin, hindi tayo sanay mag-no, kahit yung hindi natin dapat ibigay, binibigay natin eh. Hindi ko na itanggi hinihingi ang number mo. Bakit number mo ba yung binigay mo? Di ba number ko? Para sa iyo yan. Pero marami kasi mga tao, hindi nahihiyang magtanong, huy, bigay mo naman sa akin ang number ni ganun. Huwag niyong tinatanong ang tao ng number ng hindi niya number, na number ng iba. Kasi
Sinusukol nyo siya, pinipilit nyo siyang mag-divulge ng isang private information. Mark 9:38 to 40. Teacher, said John, we saw someone driving out demons in your name, and we told him to stop, because he was not one of us. Do not stop him, Jesus said, for no one who does a miracle in my name can, in the next moment, say anything bad about me. For whoever is not against us is for us. So here, Jesus says no to religious exclusivism and sectarianism. Yung mga disciple niya, ayaw nilang may ibang gagawa ng mabuti sa pangalan ni Jesus. Sila lang dapat. You say no to needless exclusion of others. Yun ang ginagawa ng mga disciple niya. Pinupuwera nila yung iba. You say no to such acts of other people na magpuwera ng magpuwera. Ipuwera natin si ganito, ipuwera natin si ganyan. Tayo lang dapat, tayo lang ang tama. Sometimes the best gift that you could give to somebody is to just include her or him. Yung isali. May lakad kayo, ipuwera natin si ganun. Samantalang by all counts, meron siya dapat karapatan o privilege to be there. Kung mahihirapan na lang tayo, mahirapan na tayo na may isinama ka kaysa may ipinuwera ka. Kasi yun ang style ni Jesus. Sinasali niya. Hindi siya exclusive. Jesus is inclusive. Say no to discrimination, to favoritism, to selfish groupishness, to sectarianism. Kahit na sa mga religious work, hindi natin solo ang Diyos, we should share the work of God with people who are willing to do it, kahit hindi pa natin siya kasama sa ating internal spiritual family. Yun ang itinuro ni Jesus at yun ang dapat gawin ng mga mananampalataya. Luke 9:54 to 55. When the disciples, James and John, saw this, they asked the Lord, Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? But Jesus turned and rebuked them. Nung sila'y tinatanggihan ng isang baryo na pumasok sa kanilang lugar at mangaral, sabi agad ng mga disciple, magpapaulan na po ba kami ng apoy? Obviously, they had the power to do that. Otherwise, they would have not asked for the permission to do so. So Jesus says no to religious cruelty. Tinatanggihan niyo pala si Jesus, papaulanan ko kayo ng apoy. At maraming mga mananampalataya ganyan. Makasalanan ka kasi, nagkaroon ka tuloy ng sakit, buti nga sa'yo. Yung parang dapat, pagka hindi ka namin katulad ng kabanalan, hindi ka namin katulad ng brand of religiosity, buti nga sa'yo. In fact, kung pwede ka namin saktan, sasaktan ka namin para ipakita sa'yo na hindi ka blessed at kami yung blessed. Say no to unkindness and to cruelty in the name of religion, especially in the name of God. Itiwalag natin siya, ipuwera natin siya, ipahiya natin siya. Yan ang trabaho ng maraming Bible-based Christians. Very un-Jesus. Very Pharisaic. So say no to putting religious legalism above the Jesus doctrine of love. Ano bang mahalaga? Legal religiosity, legalism, technical correctness, or love? Jesus says that I give you only one command, and that is to love. That is the highest commandment. All the spirit of all the other teachings are hinged on the teaching of love. Marami pa si Jesus na tinanggihan. Jesus said no to the cherished tradition and law of the Sabbath, to set people free from the oppressive observance of that tradition. Jesus said no to centuries-old dietary laws of Israel, para palayain ang mga tao na makakain ng mga iba pa mga pagkain dahil napakalimitado na nga pwede nilang kainin, limitado na ang kanilang buying and purchasing power, tapos napaka-strict pa ng diet. So undernourished na ang mga tao, very inconvenient na sa pagsunod ng dietary laws. Jesus said no to that. All to set people free. Jesus said no to the enslaving teachings of the Pharisees, sided with the people who are oppressed by religion. Jesus said no to traditions that limited mobility and freedom. Jesus even said no to oppressive family values. Jesus said no to the oppression of women, to the oppression of many minorities, to the weak. And even Jesus said no to the oppression of sinners. To the point that even the woman caught in adultery,
ipinagtanggol niyang patayin sa pambabato, ngunit sinabihan niyang, stop your life of sin. Pero hindi niya hinusgahan. Maraming tinanggihan si Jesus. Na ngayon, yung mga mananampalataya daw ni Jesus, patuloy na sinusunod. Mga kaugalian, mga asal na malupit, hindi mabait, at mapagpahirap sa kapwa. Marami mga relihiyon na pinipiga ang mga tao hanggang kahuli-hulihang piso ng bulsa nila para ibili ng marangyang organ, para ipagpatayo ng kung ano mga building. Walang katapusang fundraising, walang katapusang panghihingi. Jesus set people free from all that. Hindi natin dapat gamitin ang pangalan ng Diyos sa pagpapahirap, panggigipit, pagpilipit sa kapwa. Luke 12:13-14, someone in the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Jesus replied, Man, who appointed me a judge or an arbiter between you? Jesus says no to manipulation, to trivialization. Ang taas-taas ng misyon ni Jesus, pabababain nila sa paghahati ng kanilang mga mamanahing ari-arian. Ibang-iba ang misyon ni Jesus, minamanipulate nila in the guise of creating order, pero mamamanipula ang kanyang mga gawain. You say no, no, no to people's manipulation. Maraming nang mamanipulate. In fact, maraming counselee, minamanipulate ang counselor. Pinapaawa sa kanya para siya ang kampihan dahil yung pala, gusto niya ang ipayo sa kanya, yung gusto lang niya marinig. Maraming counselee, ang ending pala, uutangan yung counselor. Paawa-awa pa, ganyan-ganyan, manipulating. Dapat tayo, we say no to manipulation. When you know that people are making circles around you, para ka lang nila masukol, dapat you say no. Say no to people's manipulation. Emotional manipulation. Emotional blackmail. Yung magpapaawa para ang maging payo mo o ang maging desisyon mo ay yung favorable sa kanila kahit sila mali. Paiiralin nila yung awa, hindi katwiran. Say no to people's demands for your needless involvement in their inanities, in the mundane activities. Maraming mga tao, isasangkot ka ng isasangkot sa kanilang mga gerang, hindi mo naman gera. Isasangkot ka nila sa mga mumunting bagay ng buhay nila na nakain na yung oras mo at panahon mo. No, you say no to people's mistaken expectations. Di ba kapatid kita, therefore, isacrifice mo ang buhay mo para ako makapaglaseng, para ako makapag-drugs, para ako makapagbisyo. Mga expectation ng pamilya. At dito sa Pilipinas, napakaraming oppressive expectations ng family. Yung wala na ka nang gagawin kundi magsakripisyo para sa kanila. Mabuti kung sakripisyo may saysay. Pero ang daming sakripisyo para sa mga batugan, sa mga tamad, sa mga pabaya. Pagkatapos ikaw ito nagsasuffer, say no to that. Hindi kabaitan yon. Alam niyo naman kung anong kapatid ng kabaitan, bahala na kayo magbigay ng pangalan dyan. Mga anak ng Diyos, say no, no, no to what you do not like. Liban na lang, yung what you do not like pala is your duty, is your responsibility, iba yun. Pero kung ayaw nyo, may karapatan kayong tumanggi. Kayo yung mga anak ng Diyos, nilikha upang maging malaya, hindi para maging sunod-sunuran sa gusto ng iba, na ang nangyayari sa buhay nyo, yung gusto nila, hindi yung gusto nyo. May buhay sila, gawin nila sa buhay nila yung gusto nila, pero dapat hindi isakripisyo yung buhay nyo para gawin nyo para sa kanila, yung gusto nila para sa kanila. And you are sacrificed. Kasama yan sa binayaran ni Jesus. Siya na ang nagsakripisyo para sa lahat. Hindi ikaw ang tinatawag na magsakripisyo para sa iba, lalo sa mga bisyo at mga kahangalan ng iba. Huwag nating pagkamalian kung anong ibig sabihin ng kabaitan at kabutihan. Mark 10:35-40. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Sana po ay makaupo kaming katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sabi sa kanila ni Jesus, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Hindi ako magpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at aking kaliwa. Ang mga karangalang yan ay para sa mga pinaglaanan. Nakita nyo ito, mga disciples to ha?
nag-aagawan kung sinong uupo kay Jesus sa kaliwa at sa kanan sa presidential table. Nag-aagawan sila sa karangalan, ba't hindi nila pag-agawan na ipako sila sa kaliwa at sa kanan? Sabi ni Jesus, alam niyo ba sinasabi niyo? Gusto niyo tumabi sa akin sa karangalan, pero tatabi ba kayo sa crucifixion? So, Jesus says no to religious vanity. Say no to religious vanities. Yung mga kaartihan in the name of religion, kaartihan in the name of God, mga paggamit sa inyo na mga gustong tumabi para mapicturean na katabi kayo, para ipagparangalang katabi niya kayo, para magamit niya kung saan-saang mga purposes na nakikitang katabi kayo lagi. Say no to this excessive display of piety, to religious yabang, showmanship. Say no to hangers-on, yung mga laging nakikisakay, nakikikabit. Dapat tayo'y maingat dyan. Hindi ko mayroong isang tao na laging kasama, katabi, kadikit, ibig sabihin talagang close na yon. Baka the work only requires that. So huwag kayong magpapadala sa mga gumagawa ng ganong imahen tapos aabusuhin niya yung ganong imahen para sa kanyang pansariling kapakanan. Be wary of that. Maging maingat. Si Jesus, tinanggihan niya yun. Luke 4:42-44. Nang mag-uumaga na, umalis na si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at ang matagpuan ay pinakiusapang huwag muna siyang umalis. Parang ang ganda, no, huwag po kayong umalis, Lord, dito po kayo, huwag po kayong umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Sapagkat yan ang dahilan, kaya ako isinugo. At nagpatuloy siya sa pangangaral sa mga sinagoga sa buong Judea. So, Jesus said no to a good thing for him to stay with the people because he had to say yes to a better thing. Sabi niya, o sige, love na love niyo ako, gusto niyo lagi ako nandito, pero ibig sabihin, hindi na ako makakagawa ng iba kong duties. Lagi akong present sa activities niyo, ibig sabihin, hindi ko na mabibigyan ng atensyon yung iba. Uubusin ko ang aking panahon sa inyong sentimental longings to be with you, pero ang mangyayari niyan, madedeprive ako ng ibang mga energies to do greater things. Huwag kayong malilito to say no to something good when you have to say yes to something better. Importante yon. And say no with words para malinaw. Say no clearly, briefly, and quickly. Bakit clearly? Kasi lilituhin niya nung gusto man lito. Yung no nyo, pag mumukhain niyang yes sa harap ng iba, para malito niya ang iba. Kasi kapakipakinabang sa kanya na magmukhang yes. So say no clearly and briefly para hindi nila misinterpret, and quickly. Because when you don't say no quickly, people will take it as a yes. Say no quickly. Pag iniimbita kayo, punta ka sa party ko, sabi mo na hindi ako makakapunta kasi tingnan natin. Tapos pag hindi ka pumunta, sabi mo pupunta ka. Di ba? Tingnan natin. Sabi niyo, no, I cannot. Pilit ang pilit. No, I cannot. Pilit pa rin. No, I cannot. Di ba clearly? Huwag kayong mahiyang mangganon. Kasi kung hindi talaga makabubuti sa inyo, say no. Huwag kayong sobrang mahiyain. Alam yung mga mahiyain, alipin niya ng kapwa. Jesus sets you free. Ikahiya yung dapat lang ikahiya. Pero hindi nakakahiya na. Alam mo, puyat na puyat ako, matutulog ako bukas. I cannot go to your event. Hindi nakakahiya yun. Kasi kailangan yun ng yung katawan. Matthew 27:12-14. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan, hindi siya umimik. Kaya sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo man narinig ang paratang nila laban sa iyo? Ngunit hindi pa rin siya umimik. Say no with action. Say no with body language. Kanina with words, pwede rin you say no with body language. Why not words? Because words would have not helped. Yung mga nagparatang sa kanya, decided na guilty siya. Useless na magsalita pa siya. Lalo lang bababa ang antas ng usapan. Kaya yung mga debate, ba't hindi po kayo nakikipagdebate? Bakit ka naman makikipagdebate sa taong decided na siya, nung simula pa lang na siya ang tama at ikaw ang mali? Anong mapapala mo nun? Pareho lang kayo magmumukhang cheap. Magbabakbakan kayo, magbubuntalan kayo, magsasabunutan kayo. Sa ikalulugod ng madla, pero ikabababa na inyong pagkatao.
at ikabababa ng inyong dangal. Huwag papatulan ang hindi dapat patulan. Because when you get even with people, it means you go down to their level. Huwag nakikipagtalo. Lalo sa mga doktrina, may nang poprovoke. Nasa isang gathering ka, may nang poprovoke, huwag yung patulan. Mag-enjoy kayong kumain ng sorbetes. Hayaan nyo sa mga yayat saka poprovoke sa inyo. Say no with action. John 8:6-8. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Nung maraming nag-aakusa doon sa babae caught in adultery, Jesus did not say a word. He just bent down and wrote on the ground. Sa alikabok, nagsulat siya ng kanyang daliri. Hindi sinabi ko nung sinulat. But that's very, very physical language. That's body language. Psalm 1:1. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. This time said no with physical, mental, and spiritual position. Kung kanino kayo nakikitumpok, kung kanino kayo tatayo, kanino kayo makikimarcha, makikilakad, that is communicating. So you can say no with that. You can say no to something you don't like by not sitting with people who are doing it. Body language is very powerful. Proverbs 27:12, the prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty. You see, positioning. Kung sa katumatayo, umuupo, lumulugar, could mean disaster or could mean salvation. Jesus says no, then says yes when appropriate. Very interestingly, marunong din naman bumawi ng no si Jesus. Whether that is symbolic, intentional, or really what happened, napaka-importante to learn a lesson from that. Matthew 15:22-28. Isang Kananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw. Canaanites are not Jews, so they were not supposedly entitled to God's blessings. Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinanhihirapan ito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Body language, no. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin nga po niyo siya, napakaingay niya at sunod na sunod sa atin. So they wanted to say no as well. Nakita niyo yung ugali nito mga disciples? Naiinis sila doon sa babaeng ipinaglalaban na ang kanyang anak ay mapalaya mula sa demonyo. Ayaw nila maabala ng non-Jewish people. Kita niyo, mga disciples yan. Paalisin niyo nga yung babaeng yan. Ang bigat nga ng problema ng babae, kaya nagkakaganon. Sumagot si Jesus sa babae, sabi niya, sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel lamang ako isinugo. So, this is a verbal no. Sabi niya, no, hindi ka Israelite, hindi ka dapat bigyan ng ganitong pagpapala. Whether that was the heartfelt belief of Jesus or it was a test, we are not told, but you know the heart of Jesus. At sa mangyayari, ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Mga babae talagang napilit. Kasi ipinaglalaban ng anak. Nakataya ang buhay ng anak. Kung mahihain ka, di uwi ka na. Nakabahagbuntot ka at uuwi ka na. Pero hindi ganoon ang mga babaeng may kabuluhan. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. This is the usual Jewish position. It still meant no. Kasi sa mga Hudyo, ang hindi Hudyo, aso. At ganoon din ang maraming kultura sa mundo. Pagka hindi ka nila kalahi, aso ka, sila lang ang tao, sila lang ang civilized. Filipino lang naman, ang taong-tao yung hindi Filipino eh. Gustong-gusto nga natin, ay Tisay, ay mukhang Iranian, ay mukhang Tisang Bangus. Gustong-gusto nga natin yun, tayo lang bukod na ganoon. Sa ibang lahi, mababa ang pagtingin nila sa hindi nila kalahi. At ganoon ang mga Hudyo. Sabi ni Jesus, mouthing the script of their tradition, aso kayo, hindi kayo karapat-dapat sa pagkain ng tao. Hudyo lang ang tao. Totoo nga, Panginoon, hindi sinalungat ng babae. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong na lalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. Aso man po ay pwede rin kumain ng tira-tira. The woman agrees, then disagrees. Nakita niyo yung diplomatic approach ng babae. Hindi niya sinalungat agad si Jesus na, anong aso? Sino may sabi sa inyong aso kami? Wala ka mapapala. Opo nga't aso, pero aso man po ay pinapakain.
At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin, pananampalataya kay Jesus, na mabait talaga si Jesus, hindi lang Jewish ang kanyang tradisyon. Napakalaki ng pananampalataya niya sa Ama sa Langit, na pagpapalangin din siya kahit hindi siya Hudyo. Mangyayari ang hiniling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. So finally, the answer was yes. A no, 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 tatlong no, tapos naging yes. Jesus teaches his disciples a lesson. Jesus says no, then changes his mind, really? Or Jesus teaches accommodation? Ipinakita niya kung gaano walang kabuluhan ang mga tradisyon ng Israel na sila lang ang tama, sila lang ang mahal ng Diyos. Ipinakita ni Jesus, hindi yun totoo. Pag may pananalig sa Diyos, makakamtan ang hinihiling. Be ready and willing to change your no to a yes when reasonable. Mga kapatid, huwag tayo maging proud na pag nag-no ka na, magkamatayan na, no. Kasi pag nakita mong meron namang dahilan para baloktotin nyo at gawing yes, na yung palang yes ang tunay na tuwid at yung no mo ang unang baloktot, do it. Jesus showed us the way. Even God changes his dealings with people. God doesn't change his mind, but God changes his dealings. So when people change their behavior, God changes his dealings with people. Exodus 32, 13-14. Alalahanin ninyo ang mga lingkod niyong sina Abraham, Isaac at Jacob, kasi gusto ng Diyos na paluin yung bayang Israel. So ipinaalala sa kanyang, alalahanin niyo naman po nga mga ninuno namin na love niyo, di ba? So kami mga apo, pwede ba i-accommodate nyo na? Ipinangako nyo sa kanila na ang lahi nila ay pararamihing tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako nyo. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak niyang paglipol sa mga Israelita. So maganda nagpapaalala tayo. Pagka may tao na parang nagde-decide na hindi makakabuti sa marami, you can remind people about their basic goodness, about the basic goodness of their mission in life. At pag maganda ang pagsasalita, tama ang timing, ang katwiran ang mananaig. John 2:2-8. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, ngunit sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, naubusan sila ng alak. Ibig sabihin, do something. Sinabi ni Jesus, huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa po ito ang tamang panahon. So ang unang sagot ni Jesus, no. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. There was persistence, there was faith in the higher truth. The basic truth was that hindi pa ito ang tamang oras, but there was a higher truth as far as Mary was concerned. This wedding party must go on. The people prepared for it. The people worked so hard. Ang dami-dami nilang paghihirap, gutom, pagod. Ang pahinga lang nila pag may ikakasal, napapakain sila ng libre. Pero naubos pa ang alak, di uwian na. For Mary, that was the higher truth at the moment. Yung ikabubuti ng mga taong naroon. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. It became a yes. You know, na ginawa niyang alak ang tubig na yun. We can pray for our loved ones. We can pray for people. We can be the representative in the altar of God. God does not need to be convinced to be good. But when we show ourselves loving and caring for others, God is pleased and He gives us what we ask for. Hindi man kasi masama yung hinihingi para lang dagdagan yung kasiyahan, habaan ng kaunti ang kasiyahan ng mga taong buong buhay ay alipin ng pagpapagal at pagtatrabaho at kahirapan, hindi masama yun. Inilapit, pinagbigyan. Say no, then reconsider and say yes when appropriate. Pag nag-no na kayo, tapos pag isip-isip nyo, puntahan nyo uli, sige, gawin na natin. Hindi nakakahiya yun. Hindi ka siraan yun. Hindi ibig sabihin nun na marupok pala kayo. Huwag panindigan ng isang no na pwede namang gawing yes. Matapos ang pangangatwiran na marinig natin sa iba o marinig natin mula sa ating budhi. John 7:8-10. Kayo na lamang ang pumunta sa pista, sabi ni Jesus. Hindi ako pupunta sapagkat hindi pa ito ang tamang panahon. Alam niyo, si Jesus laging gusto niya tamang panahon.
Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pagkaalis niya ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista. So, ibig sabihin, pinalitan din niya yung stand niya about it. Sasabihin mo, bakit hindi ba tamang panahon? Sabi niya, 5 minutes ago, hindi tama. Pero ngayon, tama na. Kasi may mga bagay na mabilis magbago. So, dapat nakaabang ang isip mo rin sa pagbabago ng ihip ng hangin. Kung pwede nang gawin, yung kanina ay hindi pwede. Only a fool does not change his mind when it is reasonable to change one's mind. Karangalan na baguhin ang ating posisyon, na baguhin ang ating pasya kung may mas mataas na katotohanan na dumapo sa ating diwa. Huwag nating panindigan yung alam nating meron ng mas mabuting kapalit sa kasalukuyan. Proverbs 6, 1-5, My son, don't make yourself responsible for the debts of others. In other words, ang sinasabi dito, don't be a guarantor. Huwag kang maggarantiya sa utang ng iba. Don't make such deals with friends or strangers. If you do, your words will trap you, or your signature will trap you. You will be under the power of other people, so you must go and set yourself free. Beg them to free you from your debt, from that debt. Don't wait to rest or sleep. Escape from the trap like a deer running from a hunter. Free yourself like a bird flying from a trap. Sabi niya, kung nagkamali ka na nangako kang babayaran o gagarantihan ang utang ng iba, bumangon ka, huwag kang magpahinga, huwag kang matulog, unahin mo kung mawala ka sa pagkakamali mong mag-commit. Kasi pag hindi niya nabayaran yan, ikaw magbabayad, willing ka ba? Able ka ba? Hindi ko po natanggihan kasi nakakahiya. O ngayon, hindi ka tumanggi. Pero pag hindi na siya nagbayad, at ikaw na magbabayad, makikipagkasira ka rin sa kanya, di ba? Di ngayon na. Magkakasira din lang kayo bukas. Pag hindi siya nagbayad, now na. Hindi ka pa sumabit. Proverbs is telling you that. This is the book of wisdom. Paano po yun? Nakakaawa naman. Gusto ko naman mag-garantor. Okay, walang pumipigil sa iyo mag-garantor. Pero humanda ka magbayad. Pag hindi siya nagbayad, huwag mo siyang awayin pag hindi siya nakabayad. Huwag mo ka makapagkasira pag hindi siya nagbayad. Kasi nag-guarantee ka Kung hindi ka handa para sa mga yon, huwag kang mag-guarantee. So, say no. Ayan, meron pa kayong Bible verse na pwedeng i-quote. Alam mo kasi, kumari, sabi ng Proverbs 6, 1-5, di ba word of God yan? Dapat sundin natin. Kasi yung mga ganyan. Para huwag ka nalang maging guarantor. Proverbs 12:15, The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Why is it hard to say no? Bakit nga ba mahirap mag-no? Maraming dahilan. Isa dan is fear of and discomfort with conflict. Gusto natin, people pleaser tayo, yes ng yes. Bahala na bukas. But if you said yes when you mean no, the conflict would be internal. Anyo nyo magka-conflict kayo kahit kanino, yes na lang kayo, pero sa loob nyo, no. So nag-yes kayo, walang conflict sa labas, ang conflict din nala nyo sa loob. Nagdadalawang loob ngayon kayo. Hati ang inyong loob. Di ngayon kayo makatulog, di kayo mapalagay, kayo magdurusa. Bring the conflict outside rather than inside. Kailangan buo ang loob, hindi hati ang loob. Kung ang pag-yes nyo ay hahati ng inyong loob, huwag na, mag-no na kayo. Buo ang inyong loob. Ang pinakamahalaga yung loob, kasi yun ang para ka makatulog, para ka matahimik, para ka magkaroon ng gana sa buhay. Kailangan buo ang iyong loob. Hindi lang ibig sabihin matapang ka, kundi hindi ka divided inside. Yung tunay mong paninindigan at paniniwala, yun ang ginagawa mong paninindigan, tahimik ang loob mo. Kahit kung minsan may conflict sa labas. Another reason why people are very, very allergic to saying no is aversion to disappointing or hurting people. And then you hurt yourself in the process. As about training and conditioning, nasanay tayong laging naka-yes, naka-yes. Ang po at ang opo. Alam nyo, mabuti ang po at ang opo. Kung inuopoan ninyo at pinopoan ay mga matitinong tao. Pero kung gusto niya kayo sirain, huwag na magpo at opo. Dapat hindi po. No po. Dapat may no. Mangupo pa rin. Pero hindi laging yes po. Ibig sabihin nun, mabait ka. Hindi ka pwedeng maging mabait sa iba na nagiging masama ka sa sarili.
Training and conditioning. Mga kapatid, train your children, your grandchildren, your mga pamangkins to say no, even to you. Anak, pwede kang mag-no pag niyayaya kita, pero be polite. Pero pag tinatanong lang kita, pwede kang mag-no. Pag hindi kita tinatanong, sumama ka. Halimbawa, anak, namatay ang isang lola mo, sama ka ba? Ayoko po, alam mo mga bata, ayaw sama-sama niya sa mga lamay, di ba? Pwede, o sige, ayaw mo. Pero anak, may namatay tayong kamag-anak, may utang na loob tayo doon. Nagbigay yan ng mga gatas sa'yo ng malit ka, kaya magbihis ka at pupunta tayo sa libing. Hindi pwede mag-no. Meron mga dapat hindi pwedeng nohan. Pero pag pwede mag-no, clear dapat sa mga bata yon. Para alam nilang hindi naman kayo unreasonable. Meron naman talagang pwedeng no. Pero clear dapat pag walang choice, you go. Bakit? Kailangan makipagbabutihan ka sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan. Darating ang panahon, paano kung nawala ako sa mundong ibabaw? Sinong dadamay sa'yo? Tuturuan kita makipagkapwa-tao. So walang no, magbihis ka. Ganyan, di ba? Pero meron naman na tanong, pwede talagang mag-no. Condition the children that they can say no, na hindi bad to say no. Kaya maraming mga Pilipino na-abuse ng employer, na-abuse ng mga kung sino-sino, kasi lagi lang nating tinrain, ang sagot lang sa bahay na ito ay po at opo, wala nang iba. You are training slaves. We should train people to think freely. People are allergic to saying no because of hope for gain. Kasi iniisip nila, may papala sila kung sila yes man or yes woman. But Jesus sets free. John 8:36. So if the Son sets you free, you will be free indeed. And that's one of those freedoms. Galatians 5:1. We have freedom now because Christ made us free. So stand strong in that freedom. Don't go back into slavery again. Ang context nito is slavery to the law. But of course, it could be extended to slavery to anything that is not good for you. John 10:10, sabi ni Jesus, a thief comes to steal, kill, and destroy. But I came to give life, life that is full and good. And life that is full and good requires that you say no at the right time and in the right place. Receive and enjoy the freedom to say no. Say no. Be free. Stay free. And very importantly, set and let others be free. Teach and allow others to say no, even to you. Mahalaga yon na regalo sa ating kapwa. Panginoon, turuan niyo po kami na maging mahusay sa paglalapat ng mga leksyon na ito sa aming buhay, maging spirit-led kami kung kailan mag-yes, kailan mag-no, and that we will be loving and kind enough, like Jesus, to allow people to say no, even to us.